sa magkapatid na salon at Petra. Hanggang nagkasuyuan na ng totoo. Milyonaryong ini-alay. Up next, Balitang Hali on GTV. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Abagat na pinalakas ng Bagyong Inday, nagpaulan at nagpabaha sa ilang lugar sa Luzon, Baha. Visayas at Mindanao. Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, tropical depression na. May epekto kaya sa lagay ng panahon sa bansa? Bulkang Mayon na nasa alert level 3, nagbuga ng pyroclastic density current uuson. Mulikam sa Bulacan, graduating student, nahulog mula sa sinasakyang tricycle. Yun. 27 nasawi sa sunog sa isang pub sa Bangkok, Thailand. At kilalanin ang dalawang new characters na mapapanood sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Water cannon sa labas dyan. Pusok na sa balita. Dito sa Balitang Hali. Mainit na balita, hawak na ng Department of Justice ang rekomendasyon ng NBI para sa isasampang reklamo laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pa. Kaugnay yan sa pagkamatay ng kanilang basketball players na sina Rene Batargonia at Divine Adili. Live mula sa DOJ, may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, mag-alas 10 ng umaga dumating dito sa tanggapan ng DOJ Department of Justice ang ilang tauhan at opisyal ng NBI Homicide Division. Kahon-kahong dokumento ang dala ng NBI agent sa pangunguna ni NBI Homicide Division Chief Romeo Astrero Jr. Inirekomenda nilang kasuhan ng reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin, 6 na assistant coach at isang physical therapist ng team. Nais din nilang pakasuhan ng simple negligence resulting in homicide ang athletic director ng Ateneo pati na ang magkapatid na may-ari at co-manager ng resort sa Dipakulaw, Aurora kung saan nangyari ang team building activity ng Ateneo team nitong Hunyo. Base rin sa inisyal na impormasyong nakuha ng GMA News mula sa NBI, irerekomenda nilang sampahan ng kasong administratibo ang Dipakulaw LGU. Noong June 26, nauna nang inirekomenda ng PNP-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group sa DOJ ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at ilan pang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Coaching Team. May karagdagang referral ang CIDG noong July 1 para irekomenda sa DOJ ang paghain ng reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide. May umiiral ding ILBO o Immigration Lookout Bulletin laban kina Baldwin, Christopher Quinto, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. I-evaluate o susuriin ng DOJ kung sapat ba ang mga ebidensyang nakalakip sa inihain ng NBI ngayong araw at Rafi kung sapat yan, uusad ang proseso at itodocket na ito para sa preliminary investigation. Rafi, sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni na Baldwin at iba pa sa aksyong ginawa laban sa kanila ng NBI ngayong umaga. Yan ang latest mula rito sa Department of Justice sa Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Patay ang isang babaeng gagraduate na sana sa kolehiyo sa Balagtas, Bulacan matapos mahulog sa tricycle at mabago. Ang kaanak ng biktima, iba ang paniniwala sa kanyang pagkamatay. Balita natin ni Gabriel Gonzalez. Sa kuha ng CCTV pasado alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, kitang sumakay ng tricycle ang 23 anyos na babaeng ito sa Burol 2nd, Balagtas, Bulacan. Oh, yun. Maya-maya, maririnig sa kuha ng isa pang CCTV ang tila malakas sa paglagapak bago sumigaw ang ilang residente. Sa isa pang anggulo, kitang huminto ang tricycle at bumaba ang driver
Parating na nang nangyari, hindi nakuna ng CCTV, Gat- pero nahulog College daw ang student. babaeng sakay ng Matapos tricycle. patay, matapos sa hulog. Hintuan siya nung driver Sa ng Bulacan, tricycle. Balagtas. And then, yung Grabe. kasama na passenger na isa pa, hindi Puti, niya hintuan nagligtas tayo. yung biktima natin. Kinailangan pa umano silang habulin ng isa pang tricycle para mabalikan ang biktima. Dinala ng tricycle driver at kanyang kapatid sa klinik ang biktimang wala ng malay. Wala raw sapat na gamit ang klinik kaya i-refer sila sa ospital. Pero bago tumuloy sa ospital, pumunta raw ang tricycle driver at kanyang kapatid na pasahero rin sa tanod para humingi ng tulong. Tumagal sila ng mahigit 8 minuto bago muling umalis. Ayon sa executive officer ng barangay na naroon sa lugar, inalam muna nila kung anong nangyari sa babae. Ang kwento daw ng tricycle driver sa kanila, tumalon umanong mula sa tricycle ang biktima. Pagdating doon, nireport sa amin na tumalon. So tulog yung bata. Tinatanong ko kung nakainom ba, kung paano ba. Inuunad ko yung paa niya. Inigising ko siya sa mukha. Ate, gano'n lang. Tapos talagang nagigilig lang siya. Sa halip na idiretso na sa ospital, dinala muna sa bahay ng kanyang kaanak ang biktima. Dito na sila nagpasyang isugod sa ospital ng biktima. Namatay kalaunan ng babae dahil sa matinding pagkakabagok. Ang biktimang 23 anyos, gagraduate na sana kinabukasan. I-declare dead on arrival. Panahon nag-aaral ang anak ko. Graduation day, hindi naka-attend ang anak ko. Saan nila nilagay sa kabaong? Na dapat ang anak ko masaya na umaakyat. Dahil sa pagtsatsaga, pagsasakripisyo, paghirap, lahat, dinanas ang anak ko. Yung kapatid ko, sobrang bait niya. Ngayon, Nahulog sa yung kapatid tricycle ko, na graduation. Gagraduate na ang takit sa stage. At kakain sana sila. Ititreat ko sila sana sa isang steakhouse. Biglang nawala yung kapatid ko. Nagarap ang magkabinang panig sa presinto. Hindi raw kumbinsido ang pamilya sa sinabi ng tricycle driver at kanyang kapatid na nalaglag ang biktima. There's something na missing talaga po dun sa story. Sabi nila hindi namalayan. Tinanong ko yung nasa loob, bakit mo hindi namalayan na nalaglag? Sabi po niya ay napuhing daw po siya at nagpupunas daw po siya ng mata niya, kaya daw po hindi niya namalayan na nalaglag. Kiniklaim nila na wala silang ginawang masama kay Paulen. Ayon naman sa pulisya, itinuturing ng sospek ang tricycle driver at kapatid niyang pasahero na nakasama ng biktima noong mangyari ang insidente. Ongoing pa rin po kasi ang aming investigation. Subalit identified na ba po natin itong mga suspect. Makukulong sila. Nahulog. Yung kaukulang mga papeles, base na rin po doon sa ng ating ng parents ng ating biktima ay magtutuloy sila na reklamo laban doon sa ating mga suspect. Sa Facebook post naman ng isa sa mga sospek, sinabi niyang handa siyang makipagtulungan sa pamilya at iginiit na wala silang kasalanan. Ibinebenta na rin niya ang tricycle na gamit noong mangyari ang insidente. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang magkapatid na sospek. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. 20 ang huling bilang ng nasawi sa pananalasa ng hanging habagat na pinalakas ng Siyam na sugatan, 6 missing, 20 nasawi. Grabe. Habang 16 ang nawawala. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang nakaranas ng pagbaha at landslide. Balita hatid ni Bam Alegre. Namataan ng isang buhawi sa Napas, Aklan sa kasagsagan ng masamang panahon. Ayon sa video uploader, nakisilong sila sa waiting shed nang makita ang buhawi. Wala. Walang nasaktan sa insidente. Abangan sa 11 tubig sa Luzon mamaya. Binaha ang ilang negosyo Kahapon. sa ulan. Sabi ni Yus Cooper, the Boracay Way, problema sa lugar ang drainage system o daluyan ng tubig tuwing umuulan. Binaha rin ang ilang bahay at kalsada sa Pugasong Antique dahil sa malakas na ulan. Sa Leon, Iloilo, naperwisyo ang mga residente matapos masira ang Camando Hanging Bridge dahil sa malakas na hangin at ulan. Sa bayan ng Tubungan, isang lalaking senior ang nasawi matapos matabunan ng lupa ang kanyang bahay sa barangay Nagpak. Ayon sa MDRMO, natutulog ang lalaki nang mangyari ang pagbuho. Nakaranas din ang masamang panahon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa lokal na pamahalaan, 3 ang nasawi dahil sa flash flood sa barangay Tanuman.
isang sugatan habang 6 naman ang nawawala. Malalakas na mga alon naman sa dagat ang naranasan sa Payaw, Zamboanga, Sibugay sa gitna ng masamang panahon. Nawasak ang ilang bahay sa barangay Lumantik. Walang namatay o nasaktan. Sa Lake Cebu sa South Cotabato, nawasak ang bahagi ng kalsada sa barangay Ned sa sunod ng mga pag-ulan. Pansamantala ito hindi madaanan ng mga motorista. Buwis buhay naman ang pagtawid sa ilog ng ilang lalaki sa barangay Alegria sa Alabel, Sarangani. Ayon sa uploader, halos wala nang mapili produkto sa kanilang lugar, kaya sinumo nila ang rumaragas ang ilog. May naitala ring pagguho ng lupa sa ilang barangay. Sa bayan ng Malapatan, gumamit ng improvised cable crossing ang ilang tauhan ng Department of Social Welfare and Development para makapaghatid ng supply sa barangay Kihan. Bahari ng namerwisyo sa mga taga-barangay Colobe sa Palimpang, Sultan Kudarat. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang naranasan sa Mapubuto. Mindanao dahil sa hanging habagat na pinalakas ng Iba yun. Iba kay Bukosing. Para sa GMA News. Mga kapuso, may bagong bagyong binabantayan sa Hala? lakas ng Philippine Area of Responsibility matapos ang bagyong Inday. Nako! Namataan niya ng Pag-asa 1,275 kilometers silangan ng Visayas. Eto na si Bagyo Josie. Name for Josie for classmates. Di ba name of Josie of best of classmates? Sabi ng Pag-asa, tatawagin Tawa sabi manta ni dati. Yung dati weekend news, sabi, yes sa Josie. sa girls nila, yung mga klase. Yun dun sa kabila. Hindi ito inaasang maghahatak ng habagat. Maklase lang si, sabi siya, kaklase nila eh. Pero magpapaulan pa rin ito sa Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Higit na makaasa sa maalis na panahon ng Visayas. Dolphin, full name. Naalito pa rin ang mga residente mula sa mga posibleng local thunderstorm. Ayun. Local thunderstorm to. Susunod, Got one. estudyante sa Cavite namatay matapos Don't pag-inumin skip ng after it. pampurga umano Because sa kanilang full eskwelahan. video life. Mga insekto na merwisyo sa ilang lugar sa Batangas at Laguna. Badaming sekto. Puti na lang, wala sa Bulacan. May dalawang bagong karakter sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Busog ka sa balita dito sa Balitang Hali. You're watching Balitang Hali on GTV. Hindi mga Ayan. sasakyan at pedestrian, kundi mga insekto ang pumunta Daming sa insected. mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang San Pablo, Laguna. Mabagal ang takbo ng mga dumarang sasakyan dahil pahirap ang makita ang kalsada. Batay sa paliwanag ng isang entomologist na nag-aaral tungkol sa insekto, posibleng dahil ito sa pagkawala o pagkabawas ng kanilang natural habitat. Habitats? Muli nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, 2 beses nagkaroon ng lava effusion ang bulkan bandang 6:31 at 6:46 ngayong umaga. Sinundan niya ng ilang beses na pagdaos-dos ng uson o pyroclastic density currents. May naitala ring rock falls. Sa nakalipas na 24 oras, mahigit 70 ang naitalang volcanic earthquake at halos 300 rock falls ng Mayon. Nagbuga pa ito ng mahigit 5,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pumasok ang mga tao sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Masbate ngayong umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nangyari ang lindol bago mag-alas 9 ng umaga. Namata ng epicenter nito 26 Yung manig sa Cavera, Masbate na yung umaga. Naramdaman ang intensity 3 na lindol sa Legazpi, Albay at sa Pulan, Donsol, Cuban at Sorsogon City sa Sorsogon. Wala namang inaasang pinsala ng lindol. Pero ayon sa PHIVOLCS, asahan ng mga aftershock. Basta bed tayo yung news. 3 testigo ng prosecution ang inaasahan sa sala ngayong linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tingin ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, mas bibilis pa ang takbo ng paglilitis. Balitang natin ni Jonathan Andal. Sa unang 3 araw ng impeachment trial, isang testigo pa lang ang sumalang, si NBI Senior Agent John Mark Canilong. Ngayong linggo naman, inaasahang sa salang sina
NBI Regional Director Jeremy Lotto, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, at Benita Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, ipag-standby na sa Senado ang mga nakalinyang testigo kada linggo para maisalang na kung maagang matapos ang isa. Hindi pa madali na para makokompromisean yung pagpupresenta ng ebidensya, pero madali natin in such a way na huwag tayo mag-apply ng araw. Abutin tayo ng Pasko rito pagka ganyan ang pace natin na isang witness sa isang linggo. Sabi ni Lacson, bukas naman sa mungkahin ito si Impeachment Court Presiding Officer Chiza Escudero. Sa kanyang podcast, si Escudero na mismo nagsabi na bibilis na ng bahagya ang impeachment trial. Tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensya na isipresenta ng magkabilang panig. Sa inaasahang pagharap ni Lopez sa impeachment court ngayong linggo, pupunta rin kaya si Duterte? Wala kami sa totoo lang na idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila kung pwede sila magdala ng catering ref, coffee maker, and... Noong Webes, nagpunta sa Senado si Lopez para sa mga hiling nilang sariling catering, refrigerator at iba pa. Isa pang ipinatatawag ng Korte si NBI Director Melvin Matibag. Wala pang petsa kung kailan siya sasalang. Ngayon man, hinihiling ngayon ni Matibag sa kanyang sulat sa prosekusyon na isalang na siya ng maaga bago o sa mismong July 20 dahil may dadaluhan siyang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 to 22. Kinukunan pa namin ang reaksyon dito ang prosekusyon. Jonathan Andan, nagbabalita para sa GMA News. Naka-upload sa Senate website ang mga ipresenta ng dokumento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakalagay ito sa impeachment tab ng website. Nakahiwalay ang mga ebidensya ng prosekusyon mula sa mga galing sa depensa. May hiwalay rin na kategorya ang mga inisyo na dokumento ng impeachment court. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, itiyakin nilang makikita ng publiko ang impeachment records. Iniutos na raw niya sa Senate Secretariat na i-upload agad ang mga dokumento basta't naipresenta na sa paglilitis. Monday latest, despite her busy schedule, balik si Kapuso primetime queen Maren Rivera sa kanyang tennis playing era. Sa kanyang Facebook, ibinahagi ni Marian ang kanyang tennis moments. Kabilang dyan ang kanyang Wala pala yung weekend news, no? Chika ni Marian, Last episode ata, no? sa muling paglalaro at matuto ng Ang balitang tennis. Holy Weekend. Pinusuan naman niya ng kanyang Kapalit fans. nila. March 2025 nang magsimula si Marian sa paglalaro ng tennis. Tulad sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabi-kabilang pagbahari ng naranasan sa ilang lugar sa Pampanga. Gaya sa bayan ng Macabebe kung saan Kahapon yung Betico ticket. Nandyan pa rin yun. 45 minutes lang. Para may madaanan ang mga residente. 1 hour, about 50 minutes eh. Ang ilang negosyo. Yung 30 and 40 minutes. Tapos umapaw ang ilang palaisdaan. Ayon sa NDRRMO, ang pagbaha ay dulot ng ulan, high tide at pagbaba ng tubig mula sa Pampanga River. 26 na barangay naman ang binaha sa bayan ng Masantol. Naglagay ang Laki LGU ng tubig. pagkakalang dike nagawa sa kawayan at lupa at tarpaulin. Nasa 60% na ito tapos at lalagyan pa ng solar-powered water pumps. Sinimulan nila ang proyekto Magkakabi solar water ang pumps. ilang flood control Maganda yun. ng national government. Bahari ng naranasan Ha? sa Alcantara. Home loan? Isang alagang baboy ang inimika sa barangay Hiog. Ayon kay Youth Super Rodel Falculan, binahari ng ilang bahagi ng Kalintaan, Occidental Mindoro, kasunod na pag-apaw ng ilog dahil sa pag-ulan doon. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang naranasan sa mga binanggit na lugar ay dulot ng hanging habagat. Tumadsad sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang antas ng tubig sa Angat Reservoir. Ayon sa Pag-asa, naitala ng Angat Reservoir ang 155.91 meters na water level kahapon. Yan na ang historic low na nasabing na mula noong dekada 80. Dahil sa napakababang water level, magpupulong ang technical working group sa reservoir at titingnan kung kakailanganin magbawas ng water allocation. Ang Angat ang pangunahing source ng tubig ng Metro Manila at ilang karatig probinsya. Una nang itinigil ng nasabing dam ang pagbibigay ng tubig para sa power generation at irigasyon. Sa latest monitoring ng Pag-asa, bahagyang tumaas ang tubig sa Angat at pantabang ng reservoirs dahil sa pag-ulan
sa nakalipas na 24 oras. Tumaas din ang water level sa Ipo, Lamesa, Ampuklao, Dinga, San Roque, Magat at Caliraya Reservoir. Ikalawang linggo na po ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ang isa sa mga naging membro ng defense team ni dating Chief Justice Renato Corona na sumalang din sa impeachment trial, si Attorney Jose Roy III. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning. Maraming salamat sa paanyaya nyo. Good morning mga kababayan. Opo. Ano po yung assessment nyo sa itinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Well, yung first week, decidedly, no, lamang ang prosecution. Sa bagay, sila naman ang nagpipresenta. Very simple yung objective nila, pagtinayan yung mga video at kung saan nakasaad yung mga pagbabanta ni VP Sara. Yun lang naman at palagay ko dito sa puntong ito, na-accomplish na yun. Bagamat iba po yung kaso ni dating Chief Justice Corona sa kaso nitong si Vice President Duterte, ano po yung obserbasyon nyo sa estilo at laman ng pagtatanong ng mga senator judges? Ano po yung karanasan nyo noon? Well, yung panahon namin kasi, no, nung mag-umpisa yung trial, dalawang napakahalagang bagay. Una, hindi pa laganap yung paggamit ng social media. Medyo bago pa nung panahon na yon. Pangalawa, walang mga preliminary proceedings dun sa mababang kamara. Unlike dito sa kasong ito, bago umabot sa Senado yan, marami nang naganap dun sa committee. So, yung publiko at yung mga mamamayan, medyo meron na silang ideya kung ano yung mga bagay-bagay na pagtatalunan. Doon sa panahon namin, walang ganun. Diretso, litis. Sa palagay nyo ba, mas malakas po ngayon yung impluensya ng publiko dahil dito? Dapat, sana. Ang problema, dahil dyan sa fenomeno ng social media, mas maikli na rin ang interes ng tao sa iba't ibang mga topics, no? Eh ngayon, kung hahaba ng hahaba ito, baka kalagitnaan pa lang, wala nang interesadong manood. Kasi kadalasan yan, sa maagang banda pa lang, nakakapag-form na ng opinion yung mga tao. So, sa puntong pa lang ito, alam mo naman, medyo hati na yung bansa. So marami dyan, hindi mo na mababago yung pag-iisip. So yung pagtagal, pag bumagal yan, hindi exciting, kumbaga, ang mga presentasyon, unti-unting mawawala yung interest ng tao. Ito ang importanteng bagay na kailangan maiwasan natin. Napakahalaga po ng mga bagay na nakabinbin dyan sa impeachment trial. Okay. Very quickly po, sa ramdam niyo po na talagang mas partisan ngayon kaysa noon? Well, mas partisan ang bansa. Yung bansa mismo, hati. Ang mga supporters ni VP Sara, very decided, no? Tsaka yung mga anti-Sara, malinaw din. Naglalabasan lahat ng mga opinion. Kaya actually, mas madali mabasa kung saan ang feeling ng mga... At this time, pati yung division doon sa Senado, parang nakukulayan na yung posisyon ng bawat senador. Ngayon, hindi ko sinasabing magiging baluktot o mali yung kanilang desisyon. Ang sinasabi ko lang, malinaw doon sa kilos ng iba at sa kanilang sa kanilang mga sinasabi sa publiko ng itong mga nakaraan, malalaman natin more or less kung or kanino sila pabor. Okay. Well, marami pa tayong aabangan. Sabi nga nila, papunta pa lang tayo sa exciting part. Maraming salamat po, Attorney Jose Roy III. Thank you very much. Susunod, great for tribute sa Cavite. Nasawi matapos painumin umano ng pampapurga ng kanyang guro. At halos 30 patay sa sunog sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Busog ka sa balita dito sa Balitang Hali. Their hair care can't. You're watching Balitang Hali on GTV. Namatay ang isang grade 4 student sa Tres Martires, Cavite matapos umanong painumin ng pampapurga sa Yan. eskwelahan. Suspect. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnay na sila sa mga otoridad kaugnay sa insidente. Balita natin si Von Aquino.
Hinungi po pulga. Sa Marites Cavite. Sa mga video at litrato na lang maaalala ng mga magulang ang pagiging masigla, mabait, malambing at masunurin ng 8-year-old grade 4 pupil na si Rex. Pumanaw siya noong July 3. Kwento ng kanyang mga magulang, sumama ang pakiramdam ni Rex matapos uminom ng pampurgang ibinigay ng kanyang guro. Nung 11:30, Lagot. sabi na siya sa akin, Mama, update ako. Bakit ka mag-update? Sabi niya, susuka ako kasi uminom daw siya pinainom siya ng mama niya ng pampapurga. Sabi ko, kailan? Sabi niya, pagkatapos na mama na recess. Dinala siya sa klinik kinabukasan, pero inilipat sa ospital matapos makita ng doktor ang kanyang kalagayan. Pagdating po Lipat daw sa ospital pag ICU bed. Hindi na namin na Sorry. sunod-sunod na Sorry. talaga. Hanggang sa Sorry. 50-50 na Lipat sa siya. ospital. Tinidikan na siya sa yung ng puso niya, nanghina na wala na pagsampu na daw sabi ng doktor, din daw pwede yun eh. Ayun, patay na po siya nung pagkagabi na. Tinigilan na po ng doktor yung pag-revive niya, nire-revive po. Siya lumalaban siya mo. Basta talaga wala ng anak. Marami. Base sa death certificate ni Rex, septic shock ang ikinamatay dahil sa central nervous system infection. Tingin ng kanyang mga magulang Di ako yun. na overdose si Rex sa ipinainom na pampurga sa kanya. Masakit para sa akin naman kasi hindi ko naman talaga alam yan na papainom ng anak ko eh. Kasi kung alam ko lang po, hindi ko yan makainom kasi sobrang lusog yan. Nitong Sabado sana ang libing ni Rex pero hindi mo na ito itinuloy ng kanyang mga magulang para maisailalim ang kanyang labi sa autopsy. Plano nilang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation para dito. Plano ng mga magulang ni Rex na ireklamo ang mga responsable sa pagkamatay niya kahit pa sinubukan pa raw ng kanilang mayor na mamagitan para magkaayos sila ng guro ni Rex. Sinubukan pa naming kunin ang panig ng principal at guro. Sa pahayag ng Hugo Perez Elementary School Annex at DepEd Cavite Province na ipinost sa kanilang Facebook page, sinabi nilang ikinalulungkot nila ang pagkamatay ng kanilang estudyante kasunod ng deworming activity na isinagawa sa kanilang paaralan. Nakikipag-ugnayan umano sila sa mga otoridad kaugnay ng insidente. Juan Aquino nagbabalita para sa GMA News. Sa inilabas na pahayag ng Department of Education ngayong umaga, nakikiramay sila sa pamilya at mga mahal sa buhay ng nasawing estudyante. Magbibigay raw sila ng emotional, psychological at logistical support sa pamilya ng estudyante. Sa taging nila sa 13 Martires City Health Office, may mga estudyante ring sumama ang pakiramdam matapos mabigyan ng pampapurga. Patuloy silang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa investigasyon tungkol dito. Nire-review din daw nila ang kanilang health and safety protocols. Huli kam sa Alicia Isabela ang pagbangga ng isang pampaserong van sa isang motorsiklo. Sa kuha ng Ayun. CCTV, kitang nagdire-diretso ang motorsiklong palabas ng intersection at Yung van at motor. Sumalpol. Ayun. ng sugat sa ulo at katawan ang 60 anyos na rider na dinala sa ospital pero kalaunay binawian ng buhay. Dedeklara ng dead arrival. Driver at mga pasahero niya. Ayon sa pulisya, nangako ang driver ng van ang tutulong sa naiwang kaanak ng nasawing rider. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang payag ng kaanak ng nasawing rider. Patay ang isang Amerikano matapos barilin ng riding in tandem sa Teresa Rizal. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ang biktima sa eskinita sa barangay San Roque. Sinalubong siya ng riding in tandem at tinangkang hablutan ng alahas. Nanlaban ng dayuhan at sinabol ang mga salarin. Maya-maya lang, bumalik ang mga nakamotorsiklo at binaril ang biktima. Doon na tinangay ng mga salarin ang mga gamit ng dayuhan at tumakas. Patuloy ang backtracking ng pulisya para mahanap ang mga salarin. Malinaw at wala na raw dapat debate sa mga Pilipino na Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, sinabi ng kalihim ng bumisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Tribunal Award. Narito ang aking report. Nadyan pala eh.
Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang inirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbiter Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang visa sa 9-dash line ng China. Marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangan gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, nabulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ang kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinagbutos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga tagapag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon. Bago nga muling makalipad ang eroplano sinakyan ng kalihim, dinayok ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping political ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng Wag, China. naka-video tuloy. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag Wag po. lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ng view natin wag dito sa West naka-video. Philippine Sea. Quiet na lang. There be no debate kung sino may-ari nito. Sa gitna naman ng kagustuhan gawin ng normal ang Eh, pamumuhay sa nag-video isla, sila. hindi nakaligtas sa kalihim ang nabalitang pag-usbong ng pag-ibigan sa pagitan ng isang Air Force personnel at isang guro na nasayin sa Pag-asa. Biro ng kalihim, dapat sa isla na sila magsimula ng kanilang pamilya. Nagkakilala sina Pati Airman ilaw. Secretary Bride Enriquez at Teacher Lucky Bulante nang kapos sila masayin dito isang taon No ng express. nakakaraan. Sa Disyembre, nakatakda na silang ikasal. Wala po talaga akong balak mag-boyfriend dito. Kaya yan? Opo, makulit. Pag-asa talaga nagbibigay Ade. sa atin. Kalayan magmahal. Hindi, ito. Si Tima nagbabalita Okay. para sa GMA News. Babala mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Bawal bawal po, ka. mag-photocopy ng perang papel Okay. at barya. Ito'y matapos maging usap-usapan online kung pwede na bang tanggapin bilang original ang photocopies nang mabanggit ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinalakayan habang kinukwestiyon ng defense team si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nag-authenticate ng video kung saan pinagbantaan umano ng vice ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker. Binanggit noon ni Attorney Amando Ligutan na prosecution team ang 2019 revised rules of evidence ng Korte Suprema kung saan pwedeng tanggapin bilang original ang kopya ng isang dokumento sa ilang sitwasyon. Pagkatapos yan, sunod-sunod ng post sa social media kung saan ginawang biro ang Ilaw po. Ligutan tungkol sa Ede pati ilaw. tulad na lang sa pera. Babala ng BSP, maaaring makulong ng 5 Wala. hanggang 10 taon ang 10 years, gumagawa ng 5 to 10 years production ng makulong. perang papel o barya. Yun. Balik Pilipinas na si Pinay tennis star Alex Ayala. Dumating si Alex pasado alas 11 ng umaga kahapon. Sinalubong siya sa NAIA Terminal 3 ng mga opisyal ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Philippine Tennis Association. Naroon din ang ilang batang atleta at iba pa niyang fans. Nitong mga nakaraang linggo, gumawa ng kasaysayan si Alex sa pagsabak niya sa 2026 Wimbledon, kung saan tinalo niya ang defending champion ng torneo at umabot pa sa round of 16. Susunod, sunog. Ay. Grab sa isang pub sa Wait, Bangkok, Gabs. Thailand. 27 patay. Magbabalik pa ang balitang hali. Sir Gaps. We're watching Balitang Hali on GTV.
Nagbistulang buo-buga ng apoy ang pub o inuman na yan sa Bangkok, Thailand. Kasabay niya ng takbuhan palabas ng ilang nasa loob. Sunog. Tigil ang malakas na apoy at napuno ng usok ang Puno. paligid. Puno ng usok. Nangyari yan maghahating gabi kagabi. Ayon sa Department of Disaster Prevention and Mitigation ng Thailand, 27 ang nasawi sa insidente. 63 sugatan, 22 sa kanila ang kritikal. Kwento na ilang nakaligtas, nang magkausok ay nagtakbuhan ng mga nasa loob papunta sa likurang bahagi ng inuman, pero walang fire exit doon. Inaalam pa Snow ang fire sanhi exit. ng apoy. Kasama sa investigasyon ang pagbuhat sa panig na may-ari ng pub. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Arestado ang isang lalaki sa Maynila matapos mapatay sa hampas ng bote at saksak ang nakainuman niyang kaibigan sa Quezon City. Balita natin ni Gabriel Gonzalez. Kalunos-lunos ang sinapit ng 49 anyos na lalaking person with disability na yan matapos pagsasaksakin sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang sospek sa pagpatay, sarili niyang kaibigan. Nangyari ang insidente malapit sa isang tindahan sa kanto ng AFP at Guerrilla Road sa Barangay Holy Spirit, Quezon City nitong Martes. Ayon sa pulisya, nagkainitan ng dalawa matapos mag-inuman. Hinampas umano ng sospek ng bote ang biktima bago inundayan ng dalawang isang saksak sa dibdib, likod at braso na agad niyang ikinasawi. Hindi na po siya. Hindi na po talaga siya niribay. Dahil hindi na po kinaya yung may piyon ng saksak, parang ginawa talaga siya. Hindi na makatao yung si Lord na ng pambahala sa kanya. Hindi po siya ginawang tao. Kinabukasan sa Santa Cruz, Maynila, inaresto ang sospek matapos ituro ng mga kaanak. So through the help of mga witnesses and his relatives, natunto natin kung saan pupunta yung suspect. So nung sinabi nilang papunta ng Manila, we immediately coordinated to Manila Police District as well as sa LGU, dun sa nakakasakop na barangay. Dati nang may kaso ang sospek. Nalaman natin na meron na siyang dating previous case na robbery noong 2017. Nangulungan na rin siya at si Dorbis ngayon, almost 4 years yata daw siya nakulong. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Campo Caringal ang sospek na maharap sa reklamong murder. Sinusubukan pa namin siyang hingat ang pahayag. Bobote na sila. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay ng bagong bagyo at sa magiging lagay ng ating panahon, makakausap natin live si Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Sir Rafi, magandang umaga din po sa inyo. Maging sarat po ng ating mga tagapakinig. Opo, base po Ha? sa forecast, ano po Bagyo, Josie? senaryo sa bagong bagyo na ito? Yes po, no, itong bagyo sa labas ng ating FAR na may international name na Haishen. Ine-expect po natin Haishen, na pala. maaaring pumasok sa loob ng ating FAR mamayang gabi o bukas na madaling araw. At papangalanan nga po natin yan na si Bagyong Josie. At sa nakikita po natin ay maaaring kumilos ito ng mas pahilaga sa mga susunod na araw at maaaring agad na makalabas ng ating FAR pagsapit ng Miyerkules. At wala naman tayong nakikita magiging direktang epekto nito sa limang bahagi ng ating bansa. So, hindi rin po niya ma-intensify yung habagat po. Ay, inaasahan pa rin po ba magiging maulan ang linggong ito kasama ng darating na weekend? Yes, so sa nakikita po natin, by today, yung more on western section ng Central Luzon and Northern Luzon. By tomorrow, Wala na. May pasok na po. Ilocos region and then Paano na po weather kasi? Pero posibleng muli magkaroon ng impact yung ating habagat dito sa may western section ng Ilocos region, Car, Zapal, and Bataan, pagsapit po ng Thursday and Friday. Ay, kumusta naman po yung panahon sa mga lugar na may aktibidad? Ang ilang bulkan gaya po ng Mayon at ng Canlaon. So nakikita po natin, magiging maganda po yung panahon doon. Meron lamang mga localized thunderstorm, pero hindi naman po natin ina-expect na yung mga pag-ulan ay magtatagal. Ano po weather system yung nakaka-apekto ngayon sa bansa? Southwest monsoon po dito sa may Luzon and localized for buong Visayas at Mindanao. Finally po, ano pong advice nyo dun sa mga lugar na uunanin pa rin by weekend? Yes po, dahil nga po may nakikita pa rin tayo mga pag-ulan sa western section ng Luzon,
Patuloy pa rin po mag-ingat ang ating mga kababayan sa sinisinong dala ng pagbaha at pag-uho ng lupa. So far, pabawas naman na po yung mga paulan natin, pero ugaliin pa rin po magdala ng payo kapag tayo lalabas. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Yes, Pamba, salamat. Po si Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa. Fresh from his vacation, feeling recharged. Si Sparkle Star Sean Lucas na nagkwento sa kanyang working experience with Heart Evangelista. Chika ni Sean magaan kasama sa set ng The People Have Spoken ang co-host na si Heart. Sa umpisa, aminado si Sean na kabado at naiilang siyang kasama ang co-host. Pero after several tapings, mas komportable na raw siya. If you watch Heart's World, or if you just follow her on social media, the Heart that she presents on there is the real her. That's what I learned Tapos about na yung her. pag-amin She The was Heart also just World. like everyone else's. Susunod na, Up next. kilalanin ang mga bagong karakter na mapapanood sa GMA Afternoon Time series na Born to Shine. Magbabalik po agad ang Balitang Stop. Pwede. Naglalakad sa palengke sa Davao City ang lalaking yan na nakaberdeng damit. Lumapit siya sa patong-pato ng mga sako ng bigas sa isang stall. Sa isang anggulo ng CCTV, kitang hinila niya ang isang sako ng bigas pero natigilan ng lumingon ang isa sa mga customer. Ilang saglit lang, natangay na ng lalaki ang sako habang abala ang tauhan ng tindahan. Ayon sa may-ari ng tindahan, ang lalaki rin ang nagnakaw ng mantika sa kanila noong nakaraang taon. Ipinablatter na ang insidente sa pulisya. Fit to travel na raw si Senador Rodante Marcoleta ayon sa PNP General Hospital. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Dati, fit to travel na nga o pwede na raw ibiyahe si Senador Rodante Marcoleta pero kailangan munang tapusin ang gamutan para sa mild pneumonia, sabi ng PNP General Hospital. Okay naman daw ang epekto ng antibiotics sa ibinibigay kay Marcoleta. Sabi ni Political Colonel Denali Bayani, Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital. Kailangan lang tapusin ang gamutan hanggang July 15 at pagkatapos sa anumang oras, kayo na raw i-transport si Marcoleta kapag sinabi ng Sandigan Bayan. Clinical stable at controlled na raw ang blood pressure ni Marcoleta. Nasa 130/90 ang kanyang blood pressure. Hindi na rin daw itinuloy ang rehabilitation therapy para sa degenerative cervical disease ng senador. Binigyan na lang daw ito ng analgesic ng rehab medicine doctor. Isang linggo nang nasa PNP General Hospital sa Marcoleta matapos maaresto sa kasong plunder. Tawag na yan, sabi hindi niya pagkatrabaho sa kanyang statement of assets liability to network sa SIM ng 75 billion pesos na pinanggap niya mula sa tatlong privado ng individual in 2025 panahong congressman pa siya. Dati. Maraming salamat, June Veneracion. Pinalaga ng mga taga-Batanes ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi Lumagpag ng sa China. Dahil din sa pahayag na yan, kinwestiyon ng Philippine Coast Guard ang intensyon ng Chinese ambassador nang bisitahin niyang Batanes nitong Hunyo. Balita ng ating Bea Pinla. Sa batas ng Pilipinas at sa mata ng daigdig, Batanes ang pinakadurong probinsya sa hilaga ng Pilipinas at hangganan ng ating teritoryo sa norte. Malapit din ito sa Taiwan na may mga tribong nahahawigang kultura sa ating mga katutubong Ivatan. Pero kamakailan, lumabas ang ulat na may mga Chinese scholar na nagsabing natural geographical extension o karugtong ng Taiwan ang Batanes, kaya naman bahagi rin ito ng China. Hindi yan ipinagkibig-balikat ng mga taga-Batanes. Nababahala din ako sa ganitong maling narrative. Baka naman yun ay magiging basihan ng China na seryosuhin na i-claim ang Batanes na parte ng China through Taiwan. Hindi titigil ang mga Ivatan na or hindi i-accept yung mga ganitong pronouncement ng basta-basta. Kailangan labanan yun. Nanindigan din si Batanes Governor June Abuto na hindi na dapat questionin na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. It's an absurd thing to
even think about Chinese claiming Batanes as part of Taiwan or even part of China. This is well established by the Philippine archipelago and by history that Batanes is always and will always be part of the Philippines. We want to make it clear and we want to tell these scholars that there's no way that we will be part of Taiwan or even China. Giit niya Guto. I'd like to post this to the Chinese government na it's not for them to make a clear statement, because we know for a fact that the Chinese government knows that Batanes is part of the Philippines. Pinuna rin ng Maritime Monitoring Group na SEALITE ang pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. The silence coming from the Chinese embassy in Manila following this news has been remarkable. They are in a spot where if they affirm the finding, obviously, first of all, that obviously this is extremely unpopular in the Philippines. This puts them in a difficult position. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, patunay ang datos at kasaysayan na noon pa man, walang dudang ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Para naman kay Defense Secretary Ivo Chodoro, hindi dapat baliwalain ang pahayag na ito ng mga Chinese scholar. In a closed society like China, na any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part, no? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be. We still have to take all Pwede these na. threats seriously. Noong Hunyo, bumisita sa Batanes ang ambassador ng China. Kabilang sa pinuntahan niya, Sabi ka niya, alam na yun. ng Chinese Embassy. Pag nasa Besao eh. Tuloy ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, mabuti nga ba ang pakay ng pagbisita sa probinsya ng ambassador o paraan ng pag-inspeksyon sa lugar na tingin niya ay balak ang kinin ng China? The reason why the Chinese government is upgrading yung information operation nila, yung film operation nila, it's because obviously they are losing the narrative. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon. There was nothing. There was no talk about the territory belonging to Taiwan, and it was sabi niya was being a new ambassador. He wants to visit all the provinces of the Philippines. So it was just a plain visit, nothing to do with this territorial issue. Wala pang pahayag ang embahada ng China hinggil sa issue. Bea Penlac, nagbabalita para sa GMA News. Umagos ang kulay putik na tubig sa Moises Padilla Negros Occidental. Paliwanag ng Tivox, sa kasagsagan ng masamang panahon ay naghalo ang tubig at naipong abo mula sa Bulkang Canlaon na tinatawag na muddy stream flow. Ayon sa Tivox, patuloy ang monitoring nila sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon. Sa Canlaon City naman, naperwisyo ng ashfall ang ilang bahay at gamit. Nag-clearing operation naman ang sa mga kalsada apektado ng ashfall sa bayan ng San Carlos. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Huli ka ang pananalasa ng buhawi sa kasagsagan ng masamang panahon. Nagliparan ng mga yero, dahon at sanga sa pananalasa ng buhawi sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ang mga bintana sa loob ng isang bahay hinampas ng malakas na hangin. Nagulo rin ang ilang gamit sa loob ng bahay. May mga bumagsak ding mga puno. Ayon sa kumuha ng video, nasira rin ang mga bahay ng ilang-ilang kapitbahay. Tumagal ng mahigit 4 na minuto ang buhawi. Walang napaulat na nasugatan. Isang ipo-ipo naman ang namatahan sa dagat na sakop ng Libertad Antique. Kasabay niya ng malalakas na alon mula sa dagat. Ayon sa isang residente, tumagal ng 3 minuto ang ipo-ipo bago ito nalusaw. Walang napaulat na nasaktan. Mabibilis na balita po tayo. Sarado pa rin sa mga motorista ang Culyat Bridge sa Quezon City matapos magkasunog doon nitong Sabado. Hinarangan ng mga steel fence
plastic barrier at traffic cone ang magkabilang linyan habang nagsasagawa ng clearing operations at technical assessment ang lokal na pamahalaan at Department of Public Works and Highways. Ayon sa Quezon City Government, asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Naglagbas din sila ng mga alternatibong ruta. Patay ang tatlong kapatid matapos makuryente sa kanilang apartment sa Pinyahan sa Quezon City. Apartment sila, ng kuryente siya, no? Nag-aayos ng sinampayan isa sa mga biktima ng matikit sa bakal na posibleng grounded. Doon siya sinubukang tulungan ng dalawa pa niyang kapatid na nadamay din. Nasa trabaho ang kanilang tatay nang mangyari ang insidente. Sa inspeksyon ng Meralco, napagalamang grounded ang circuit breaker na Naka-close na po, sa close. apartment. Iimbestigahan na ang may-ari nito kung may naging kapabayaan sa gusali. Nagsagawa na rin ang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at nangakong magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima at may mananagot sa insidente. Huli kamang bangga ng kotse at tricycle sa Pulunan, Cotabato. Nangyari yan sa National Highway na sakop ng barangay New Esperanza. Patawid at patungo sa kabilang lane ng kalsada ang isang tricycle ng masalpok ng paparating na kotse. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang ilang sakay ng tricycle. Agad naman silang sinatulohan ng mga residente. Ligtas ang 4 na sugatan sa insidente. Nangako ng tulong sa pagpapagamot ang driver ng kotse. Bagong testigo ang haharap ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sa day 4 ng impeachment trial, ang inaasahan naman sa sala ngayon ay si Attorney Jeremy Lotok, isang opisyal ng National Bureau of Investigation. Kaugnay pa rin po ito sa Article 4 or grave threat, assassination plot laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Inaasahan na susuporta ng testimonya ni Lotok yung naunang testimonya naman ni NBI agent John Mark Calilong na siyang nag-imbestiga sa online press conference ni VP Sara kung saan nasambit umano niya ang sinasabing pagbabanta. Bukas naman inaasahang isasalang ng prosecution si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte. 2 araw siyang hiniling na ipatawag ng prosecution. At sa Miyerkules naman po ay si Captain Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives. Sinupundahan po ni Attorney Renato Bantug, clerk of the impeachment court, ang pahayag ni presiding officer Senator Jesus Cudero na inaasahan daw na bibilis sa mga susunod na araw ang proceedings ng impeachment. Nitong weekend po ay sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na sisiguruhin nila na lahat ng dokumento at ebidensya na natalakay sa impeachment ay makikita ng publiko sa Senate website. Ani Bantug, tingin niya ay sabina na lamang ang hindi nila agad-agad na ipopost Possibly, sa website we will open time muna. Because showtime, RIP last year. Because now, no time movies. May new characters na magdadagdag ng excitement at tensyon sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Mapapanood kasi sa musical series sina The Clash Season 1 Grand Champion Golden Cañedo at ex-PBB housemate AC Bonifacio. Sila ang newest addition sa grupo ng Nixie, ang rival P-pop group ng Yumi ni Zephanie at Olive May. Kwento ng Yumi sa akin, excited na silang mapanood ng mga kapuso sina Golden at AC. Sina AC at Golden naman thankful sa new opportunity. Binigyan po ako agad ng opportunity dito sa Born to Shine. And of Golden course Cañedo. po, na may pakita ko rin yung talent ko kasi it's my first time po sa serye, sa sayaw. I'm just glad to be here. I always love to do shows that celebrate performing and dancing and singing, and this is one of them, so I'm just glad to be part of it. Yan ang mahihilig na balita ngayong tanghali. Traffic team po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carapet. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.